Tiniyak ng defense team ni Vice President Sara Duterte na handa sila sa panibagong impeachment complaint laban sa bise, lalo't inasahan na umano nila ito. Nakatutok si Mark Salazar. Hindi na raw nagulat ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa dalawang panibagong impeachment complaint na inihain laban sa bise kahapon. Kabilang sa mga batayan ng mga inilatag na ground for impeachment ang abusado umanong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ito naman pong mga impeachment complaints talagang anticipated na natin. In fact, the past few weeks talagang nagsasabi naman po ilang mga grupo na nagpaplano silang maghain. Handa naman po kami na harapin itong mga complaints. Sabi ng abogado ng bise na si Attorney Michael Powa, hindi nagbago ang defense team. Tiniyak din niya ang kanilang kahandaan sa mga inihaing reklamo na isinama na ang nilalaman ng affidavit ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating civilian intelligence agent ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Duterte. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Madriaga na siya ang naging tagahatid ng milyon-milyong pisong pera sa iba't ibang personalidad sa utos umano ng bise. It's quite similar. Maraming mga parehong aligasyon, although may mga nadagdag tulad nung Madriaga affidavit. Dati nang pinabulaanan ng bise ang mga aligasyon ni Madriaga laban sa kanya. Hindi po niya kilala, and that is why magsisimula po tayo doon na handang-handa po naming pabulaanan at sagutin ang mga paratang dyan sa affidavit na yan. Isa namang pinagtatalunan ay ang reckoning date o kung kailan nag-lapse ang one-year bar rule, kung January 15 o February 6. Sagot dyan ni Powa, We're monitoring the developments. We would like to reserve commenting on that. Definitely napag-usapan namin yan, pero sa ngayon, wala muna kaming gustong maikomento sa publiko habang minomonitor natin on how the House will act on these complaints. para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Handang tumulong kung kinakailangan ang AFP at DFA sa issue ni Raymond Gumangan, ang Pilipinong nagsilbing mercenary ng Russia at ngayon isang prisoner of war sa Ukraine. Pag-amin pa ng sandatahang lakas, hindi na bago ang pagre-recruit sa mga Pilipinong sundalo para lumaban sa ibang bansa. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi na raw bago ang mga pagtatangkang mang-recruit ng mga Pilipinong sundalo para magsilbing mercenary sa ibang bansa. Isa raw ito sa mahigpit na binabantayan at pinipigilan ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa AFP, karamihan ng mga sundalo tinatapos ang kanilang pagseserbisyo hanggang sa mandatory retirement age ng 57. Para raw makapag-transition sa kanilang civilian life, tinutulungan ng AFP ang mga retiradong sundalo sa pamamagitan ng trainings at livelihood programs upang maiwasan silang ma-recruit sa pakikipaglaban sa ibang bansa. Marami po tayong reminders sa mga tropa natin kasi yung iba sir kahit active nililure towards that. So as we heighten patriotism and nationalism sir, nandoon na po talaga yung zeal to service and not really hindi na sila nasisilaw din talaga sa offer ng monetary gains. Muling nabuhay ang issue ng recruitment ng mga mercenary mula sa Pilipinas nang lumitaw sa social media ang video ng dating security agent na si Raymond Gumangan na nahuli ng Ukrainian Armed Forces noong nakaraang taon. Handa raw ang AFP na tumulong sa DFA kung kinakailangan patungkol sa issue ni Gumangan. Isang Pilipinong mercenary rin ang napaulat ng Ukrainian Military Intelligence na namatay naman sa engkwentro sa Donetsk region ng Ukraine. Ayon sa AFP, hindi lingid sa kaalaman na ilang dating militar ang napapasama hindi lang bilang mercenary kundi maging sa mga pribadong armadong grupo sa bansa. Halimbawa nito ang 3 sa mga sospek sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo na mga dating miyembro ng Philippine Army. We cannot just avoid kung meron man sakali, but kaya may naririnig tayo minsan involved itong mga ex-soldiers in some like mercenary activity here in our country. So we are looking into on furthering our values formation program, and all of these reminders. Ayon sa security expert na si Professor Renato De Castro, marami sa mga nare-recruit na mercenaries ng Russia ay mula sa mahihirap na bansa gaya ng Pilipinas. Hindi lang ang Pilipino, pati Indians, pati Kenyans, mga Africans, even mga Chinese. Of course, iba yung mga motibo ng mga ibang Sino, gusto nila magkaroon ng experience.
Pero sa atin, yung mga kababayan natin, I think, ang talagang rapper dyan, yung paghihirap, kahirapan ng buhay. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, mahigpit na binabantayan ang ikalawang bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong 2026, ang bagyong Basyang. Uli itong namataan ng Pag-asa sa layong 1,075 kilometers. Silangan ng northeastern Mindanao. Kumikilos yan ng mabagal pahilagang kanluran. Sa forecast track ng Pag-asa, posible ito maglandfall sa Caraga, Huwebes ng hapon o gabi. Maaari nitong tawirin ang Visayas at Palawan sa mga susunod na araw. Pwede pang magbago ang pagkilos nito kaya patuloy na tumutok sa updates. Ngayon pa lamang, apektado na ng trough o yung extension nito ang ilang bahagi ng bansa. Kasabay niya ng epekto pa rin ng amihan at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan bukas sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, ilang bahagi ng Cordillera, Aurora, Quezon, Palawan, Northern Mindanao at Caraga. Maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, mababa pa sa ngayon ang tsansa ng ulan pero maging handa pa rin at mag-monitor ng advisories ng Pag-asa. Nakataas naman ng gale warning sa northern seaboard ng Northern Luzon. Ibig sabihin, magiging maalon at delikadong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Naghain ng panukalang No Work, No Pay scheme si House Majority Leader Sandro Marcos para sa lahat ng mambabatas. Sa Senado naman, may mungkahing suspindihin muna ang sahod ni Senador Bato de la Rosa na ilang buwan ng absent sa Senado. Nakatutok si JP Soriano. Kada buwan, pinapasahod ng taong bayan ang mga senador at kongresista ng halos o mahigit 300,000 piso sa ilalim ng salary grade o SG-31. Pwede pa ngang umabot sa hanggang 400,000 piso kada buwan kung maging Senate President o House Speaker. Hindi pa kasama diyan ang mga bonus at iba pang benepisyo. Para umano matiyak na deserve ang ganitong sahod, inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill 7432 o panukalang No Work, No Pay scheme para sa lahat ng mababatas. Ibig sabihin, babayaran lang sila kung pumasok at nagtatrabaho tulad ng pagdalo sa mga sesyon sa plenaryo, paglahok sa mga committee hearing, at paglahok sa official activities. At kung absent ng walang mahalagang rason, hindi sila sasahod para sa mga araw na lumiban sila. Pero sabi ng panukala, hindi naman daw mag-a-apply yung no work, no pay kung ang dahilan ng pag-a-absent ay valid naman o merong makatwirang dahilan gaya ng pagkakaroon ng sakit ng isang mambabatas, pero dapat ito po ay merong patunay mula sa isang licensed physician, meron pong official travel abroad o kaya sa ibang lugar, basta ito po ay otorisado rin ng Senado o kaya ng Kamara at meron na po talaga nakaschedule na leave of absence na dapat ay aprobado rin. Nakausap namin ang co-author ni Marcos sa panukala na sina Botas Representative Toby Tiangco na na-inspire umanong mag-refile ng isa pang bill kahit mga mambabatas ang tatamaan. Natuwa ako dun sa No Work, No Pay bill kasi it shows na gusto na natin magreforma dito sa House. No? Noong 17th Congress, noong 2016, may final na akong bill, no? Yung ipagbawal na yung numero 8 plaka. Since mukhang seryoso naman ng reforma dito, ay i-refile ko. At sana naman umusad yon para wala ng 8 plaka. Pabor din si Senador JV Ejercito sa panukala. May niluluto na rin umanong ganito sa Senado. Sabay banggit pa kay Senador Bato de la Rosa na Oktubre pa huling pumasok. So kay Senator Bato, kung tinaano natin yan, ang proposal nga suspend na muna yung salaries niya hanggang di siya pumapasok. So, tignan natin kung okay sa kanya. Proposal ni Senator Lacson yun. Hindi na nagpakita sa Senado si De La Rosa mula nang mabalitang may arrest warrant umano na inisyu sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Ayon naman sa palasyo, tila hindi pa ito napag-uusapan ng presidential son at ng Pangulo. Dahil nabigla siya na may proposal si Congressman Sandro. Pero ang sabi lamang po ng Pangulo, trabaho po yan ng mambabatas at hindi po siya makikialam. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga ilo-igat madalas na hinuhuli para lutuin at ulamin. Pero sa isang sapa sa Leyte, ang mga igat alagang-alaga.
Napakaamo at napakalambing daw kasi ng mga ito. Ang vlogger na si Jose, birmi daw na nasa sapang ito sa kanilang bayan sa Matalom, Leyte. Hindi lang para maglaba o maligo sa napakalinaw nitong tubig, kundi para makipaglaro sa kanilang friendly neighborhood alaga na isang igat o eel. Si Jose nakikipaglaro dito. Pinapakain din niya. Napakain namin si Cassie, lalo na pag gutom na siya, yung nilulutong manok at yung baboy din. At hindi lang daw si Jose ang napamahal sa igat, kundi ang buo nilang komunidad. Sa sobrang pagmamahal nila rito, pinangalanan pa nila itong Cassie, short for kasili, salitang Bisaya para sa igat. Si Cassie hindi nangagat po, mabuti pong hayop si Cassie. Si Cassie may git isang dekada na raw na nakikipag-bonding sa mga labandera sa sapa. Nung una, maliit pa lang daw ito at nag-iisa lamang sa sapa. Pero dahil alagang-alaga raw si Cassie ng mga residente, lumaki ito. 1.5 metro na ang haba nito ngayon. Dumami na rin ang mga kasili sa sapa. Mahigit mga 7 na ata yung mga kasamahan niyang mga igat. Pero bakit nga ba tila napakaamo ng mga igat sa sapa ng Matalom? Kahit mukha man sila mga ahas, ang mga igat ay isda. Sila may mga hasang o gills na tumutulong sa kanila na makahinga sa ilalim ng tubig. At alam niyo bang kaya nila lumangoy ng pasulong at patras? Yan ay sa tulong ng kanilang dorsal at anal fins. Sila rin ay mga carnivorous predators. Kumakain sila ng maliliit na isda, crustaceans at mollusk. Habang malalaking species ng igat naman, kaya kumain ng amphibians, pati na maliit na reptiles, ibon at mammals. Pero bakit nga ba napakaamo ng igat sa sapa ng Matalom? Meron lang mga instances katulad nung nasa video na parang alaga nila yung kasili at medyo nasanay na pinapakain nila. Pero by nature talaga itong mga kasili is a predator and nocturnal sila. Kung ang mga taga-Matalom hindi takot pakihalubilo sa mga igat sa kanilang sapa, tiyak magdadalawang isip silang lapitan ang isa raw igat na di umano'y nangunguryente raw. Ang Electrophorus electricus o mas kilala sa common name nitong electric eel. Nabubuhay ang mga electric eel sa ilang ilog at latian sa South America. Kapag nakakita ng electric eel, huwag itong hahawakan. Pwede ka kasi nilang kuryentehin. Kaya nila maglabas ng kuryenteng umaabot ng 600 volts. Nagagawa nila ito dahil meron silang mga organ sa kanilang katawan na gumagawa ng electric shock. Ang kuryenteng ito ay ginagamit nila sa panghuli ng pagkain at bilang defense mechanism. Pero kahit na tinatawag man silang electric eel, hindi sila mga totoong mga igat. Sila yung mga knife fish at malapit na kamag-anak na mga catfish o hito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Para may pampuhunan sa negosyong fishball at kwek-kwek. Anak na sanggol muna ang inilako online ng mga magulang nito. Arestado ang 2 sa Bulacan. Nakatutok si Mark Salazar. Nung Lunes ito sa isang mall sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa isang fast food restaurant, naganap ang umano'y bentahan ng isang sanggol na 12-day-old pa lamang. Mismong mga magulang ng sanggol ang nandoon para magbenta. At nang tanggapin ng ama ng bata ang 27,500 peso marked money, inaresto agad sila ng PNP Women and Children Protection Center. Sa isang Facebook private group for adoption, nakipagkasundo ang couple na ibenta ang kanilang baby sa buyer na undercover police pala. Kami po sa NACC yung nagmo-monitor ng mga Facebook groups ng bentahan ng baby at nire-report po namin yan sa PNP Women and Children Protection Center. Iba't iba raw ang dahilan ng mga nagbebenta ng anak pero kalimitan ay kahirapan. Sa kaso ng 2 na aresto, bukod sa kapwa mga bata pa ang mga magulang, gagamitin daw nila ang pera para ipuhunan sa negosyong kwek-kwek at fishball. Malinaw ang pagdadalhan sa arestadong batang ama at batang ina. Kinakaharap po nila ngayon yung qualified trafficking. Meron din silang kinakaharap na child abuse and syempre yung illegal adoption. Yung sa qualified trafficking non-bailable po ito at maaari silang matulan ng 20 years hanggang habang buhay na pagkakakulong.
Ang kanilang baby ang hahanapan pa ng kanlungang tahimik at ligtas para sa kanyang paglaki. Hindi kami pong maghahanap ng permanency plan para sa baby. Pero bago po natin hanapan ng permanency plan through adoption, kailangan po muna natin mahanapan ng bata ng kaanak up to the 4th degree of consanguinity. Pero dapat po ay yung kaanak po na yun ay pumasa sa Parent Capability Assessment Report na isinasagawa po ng ating LGU social workers. Isang bentahan ng sanggol ang napigilan sa entrapment operation na ito pero aminado ang National Authority for Child Care na malaking hamon ang lubusang ipahinto ang industriyang ito. From 20 plus pages last year, nasa 8 pages na lang ngayong since January. Pero kasi ang problema dito is kahit tinitake down ng ating partner ng DICT, CICC, yung mga Facebook pages na to, bumabalik pa rin eh. Yung iba, tinatago na lang sa adoption ng pets, adoption ng mga aso, pero pag pinasok mo yung Facebook page na yun, adoption pa rin ng bata. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Muling nagain ng reklamong qualified theft ang beauty queen actress na si Michelle D. laban sa dating driver at personal assistant ni Rian Ramos na si alias Totoy. Kasama sa mga isinumiting ebidensya ang sinasabing angpaw na ninakaw umano. Nakatutok si John Consulta. Nitong Biyernes, muling inihain ng beauty queen at aktres na si Michelle D. sa Makati Prosecutor's Office ang reklamong qualified theft laban kay alias Totoy, ang dating driver at personal assistant ng kaibigang si Rian Ramos. Ang allegation po na kinuha niya po yung ampaw na naglalaman po ng 10 items na valuable items ni Michelle D. without her knowledge and consent. Paliwanag ng abogado ni Michelle, kailangang i-refile ang reklamo para masunod ang tamang proseso. Na-dismiss kasi ang naunang reklamo ni D dahil hindi na raw maaaring ma-inquest si alias Totoy noon dahil mahabang panahon na ang lumipas mula nang mangyari ang umano'y pagnanakaw noong Disyembre. Ayon daw sa prosecutor, kailangan na raw dumaan ang reklamo sa preliminary investigation. Naging issue lang po doon sa resolution ng Office of the City Prosecutor noong January 19 inquest investigation is whether or not subject po ba for inquest yung kaso. Kaya sinabi po nila na dalhin sa regular preliminary investigation at doon po natin investigahan at saka po nila aaksyonan ang merits ng kaso whether or not there's a reasonable certainty of conviction to indict Mr. for qualified theft na ifinal po ni Miss Michelle D. Kalakip ng reklamo ang litrato ng umano'y kinuha ni alias Totoy nang walang pahintulot ang ampaw na may lamang mga valuables daw ni D. 10 daw ang laman ng ampaw at 9 dito isinuli na ni alias Totoy. Pero may isa pang nawawala na nauna na niyang sinabi na wala raw ito sa kanya. Kanina, kasama ang NBI, binalikan ni alias Totoy ang Makati Police Station kung saan siya dinala matapos ireklamo doon ni D. Alegasyon niya, sinaktan umano siya ng mga pulis habang nakadetine mula January 19 hanggang sa mapalaya noong January 22. Ipinakita ni alias Totoy kung saan siya idinaan at ang kwarto na pinangyarihan ng umano'y pananakit. Nangako si Makati Chief of Police, Police Colonel Pedro Alagano ng full transparency at cooperation sa investigating team. Binigyan din ng Makati Police ang NBI ng kopya ng CCTV habang andun si alias Totoy. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinagpapaliwanag ng ERC ang isang solar company ni Congressman Leandro Leviste. Bukod kasi sa nagtaas singil ito ng walang permiso ng komisyon, nasilip ding wala rin palang pahintulot ang mismong operasyon nito. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kasunod ng kontrobersya sa prangkisa ng kumpanyang Solar para sa Bayan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, naungkat din ang mga reklamong natanggap umano ng Energy Regulatory Commission o ERC tungkol sa operasyon nito. Unang nasilip, may permit bang mag-operate ang kumpanya? Nung chinek pa namin yung records, lumalabas wala namang hininging permiso sa ERC. Yung operasyon na ito, pinadalhan na ng show cause order ng ERC ang Solar para sa Bayan para magpaliwanag kung bakit sila nag-operate nang walang pahintulot ng komisyon. Kinukusyon din ng ERC ang pagtataas sila ng singil nang walang pahintulot. Kinakailangan talaga nilang humingi ng approval ng ERC
dahil itong approval na ito, yung pagtatakda ng ERC ng singil, ito ang makasisiguro na yung interest ng mga consumer ay mapoprotektahan, na hindi sila masisingil ng labis o sobra-sobra. Sinubukan namin kuhanan ng pahayag si Leviste kaugnay sinilabas sa show cause order pero hindi siya sumagot. Pero nauna na niyang sinabi na 2022 pa nagtigil operasyon ng solar para sa bayan sa lahat ng 7 lugar na nagkaroon nito ng operasyon. Pinilit umano nila magkaroon ng kasunduan sa lokal na pamahalaan kung saan sila nag-ooperate na sila na lang ang magpatuloy ng kanilang operasyon pero nabigo sila. Kaugnay naman ang mataas sa singil na 18 pesos per kilowatt hour. Iginit ni Leviste na palugin na nga umanong singil nila nung simula habang naghihintay ng implementing rules and regulations. Hindi umano nila kayang magpatuloy ng operasyon ng palugi kaya nagtaas sila. Pero sa ngayon ay hinihintay ng ERC ang opisyal na tugon ng solar para sa bayan sa inisyo nitong show cause order. Kung mayroon talagang nangyaring violation, ay magpapataw ang komisyon ng karampatang parusa. Maaaring sila ay maimpusan ng penalty at kahit pa man sinasabi ngayon na hindi na nag-ooperate yung kumpanya na yan, maaari pa naman tingin natin na mahabol pa rin at pagdating sa implementasyon ng penalty. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. There's no stopping Alex Ayala na uusad na sa round of 16 ng Abu Dhabi Open. Kasunod dyan ang panalo ng Pinay Tennis A sa round of 32 laban sa pambato ng Turkiye na si Zeynep Zonmez. Wagi si Ayala sa score na 6-4, 6-3. Sunod na makakaharap ni Ayala para sa round of 16 ang rank 109 in the world na si Alexandra Sasnovich. Bago yan, sasabak din sa doubles match si Ayala at makakasama niya si Janice Cheng ng Indonesia. Kung nabusog at nagulat na agad kayo sa action-packed premiere ng Never Say Die kagabi, get ready for more dahil simula pa lang yan ng mas marami pang intense na mga eksena ni Jillian Ward at David Licauco. Ngayon pa lang, umani na rin ng papuri ang seri mula sa netizens dahil sa pagiging timely ng tema at kwento nito. Makichika kay Aubrey Carampel. Pilot episode pa lang, maaaksyong eksena na agad ang napanood sa pinakabagong GMA Prime series na Never Say Die, kung saan ipinakilala na ang mga karakter ni na star of the new gen Jillian Ward at pambansang Ginoo David Licauco. Si Jillian si Joey, isang vlogger. Alam niyo, bilib na bilib talaga ako sa kanila kasi talagang sa mga events na ganito, pinoprotektahan nila tayo, naalagaan nila tayo. At, syempre, lagi silang rumiresponde kapag may mga super delikadong sitwasyon. Si David si Andrew, ang investigative journalist na ine-expose naman ang mga krimen at katiwalian. Talagang delikado. Mga katirada, 3 buwan, 35% agad ang tinaas ng crime rate sa bansa. Magkasamang nanood si David at Jillian ng world premiere ng Kapuso action drama series. Kasama rin nila ang production at creative team. Mababakas nga sa mukha ni Jill at David ang roller coaster of emotions na napanood sa episode kagabi. Grabe action, hindi ako makahinga. Grabe. Ganun yung pakiramdam habang pinapanood? Ganun yung pakiramdam, intense, di ba? Super intense. Grabe. Kaya kung mapapansin niyo po, unang episode, medyo chubby pa ako. Pumayat ako ng bigla kasi grabe, sobrang intense ng action scenes. Buhos din ang papuri online mula sa netizens na nakapanood. Napapanahon daw kasi ang tema at kwento. Grabe yung character na ginawa nila ng mga writers. Especially kay Joey. Ang ganda ng character ni Joey. Lahat ng characters dito talaga maganda at pinag-isipan. Pero simula pa lang daw yan dahil mas marami pang intense na eksena ang dapat abangan. Siyempre marami pang characters na lalabas. Sila Richard Yap, si Jisoo, si Rahil, at marami pang iba. So yun yung kailangan nilang abangan. And siyempre yung storyline, gumaganda siya every episode. Paano mabibisto yung mga bad guys at anong gagawin nila Andrew at Joey para talaga mapaglaban yung mga pinaglalaban nila. Kasi magkaiba yung opinion nilang dalawa po eh. So,
magka-clash sila for sure. So, sino bang magwawagi sa kanilang parang hidden animosity sa isa't isa? Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.